Kumakalat ngayon sa social media ang mainit na bangayan sa pagitan ng veteranong mamamahayag na si Arnold Clavio at ni Pasig City Mayor Vico Sotto. Lahat ito ay nagsimula matapos mag-post si Mayor Vico sa kanyang Facebook account, kung saan tila ipinahihiwatig niyang may ilang mamamahayag na tumatanggap umano ng bayad para sa mga panayam. Kasama sa ipinakita ni Mayor Vico ang screenshots ng panayam nina Julius Babao at Corina Sanchez sa mag-asawang kontraktor na sina Sarah at Curly Discaya. Bagamat hindi tuwirang pinangalanan, malinaw sa mga netizen na ang mga broadcast journalist na ito ang tinutukoy niya. Dahil dito, mabilis na kumalat at pinag-usapan ang issue online, hindi ito pinalampas ng veteran broadcaster na si Arnold Clavio. Sa kanyang Instagram post, tahasan niyang sinagot ang mga pasaring ni Mayor Vico. Ayon kay Arnold, kung naniniwala talaga ang alkalde na tumanggap ng pera sina Babao at Sanchez, dapat maglabas ito ng matibay na ebidensya at hindi puro parinig lamang, dagdag pa ni Clavio. Hindi niya inasahan na magmumula kay Mayor Vico ang ganoong klaseng pahayag na anyay nakasisira sa integridad ng mga mamamahayag. Binanggit din niya na ang pamamahayag ay nakabatay sa pag-verify ng mga impormasyon at dumaraan ito sa masusing proseso bago maipalabas sa publiko. Kung walang sapat na patunay, sabi ni Clavio, ang ganitong mga paratang ay hindi lang nakasisira sa pangalan ng isang reporter, kundi sa buong industriya ng media. Hindi rin nagdalawang isip si Clavio na ipagtanggol hindi lamang sina Babao at Corina, kundi ang mismong propesyon ng pamamahayag. Para sa kanya, matagal nang hinahamon ang kredibilidad ng mainstream media, lalo na sa panahon ng social media, kung saan mabilis kumalat ang maling akala na hindi na mapagkakatiwalaan ang tradisyonal na media. Kaya para kay Clavio, mahalaga na manindigan laban sa mga akusasyong walang sapat na basehan. Muling pinatotohanan ni Arnold Clavio ang kanyang paninindigan sa isang hiwalay na post. Anya, hindi siya bulag para hindi makita ang maling gawain, hindi siya bingi para hindi marinig ang hinaing ng mga mamamayan, at higit sa lahat, hindi siya pipi para manahimik na lamang. Gayunpaman, hindi rin nakaligtas si Clavio sa matinding pambabatikos online. Marami ang bumira sa kanya at pati personal na buhay niya ay binusisi. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nanindigan si Clavio na tama ang kanyang ipinaglaban at hindi siya urong. Para sa kanya, ang usapin ay hindi lang depensa para kina Julius Babao at Corina Sanchez, kundi para na rin sa dignidad ng buong hanay ng mga mamamahayag sa ngayon. Nananatiling tikom ang bibig ni Mayor Vico Sotto at wala pang opisyal na sagot kaugnay ng mga buhos na pahayag laban sa kanya ni Arnold Clavio. Habang tumatagal, lalo lamang umiinit ang diskusyon sa publiko, sino nga ba ang tama? Ang alkalde ba na nagsiwalat ng kanyang obserbasyon, o ang mamamahayag na mahigpit na ipinagtatanggol ang kanyang propesyon? Isang bagay ang malinaw, hindi pa dito nagtatapos ang isyong ito. Habang hinihintay ang magiging tugon ni Mayor Vico, patuloy na nakatutok ang publiko sa bangayang ito, na tumatalakay hindi lamang sa kredibilidad ng mga personalidad, kundi sa mas malalim na usapin, ang tiwala ng sambayanan sa media at sa mga leader na humahawak ng kapangyarihan.